Yung slate po, ilan ba tayo ngayon? 11, 12. Yung slate ng... Kabayan? Labing-isa. 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 11. Ma'am, I think this is the largest slate that the group is fielding in all the previous elections. Since 1987. Since 87. Tama, 87. So some people are looking at that in a positive way. But on the other hand, some people are also saying na we haven't had much success in getting into the Senate anyway. So what makes it different po now? What do you think is making going to give you a better chance in 2025? Yeah. Well, first of all, ang tingin namin, napakalala na ng krisis ng ating bayan sa ngayon. No? Krisis pang ekonomiya, yung krisis sa politika, na lagi na lamang mga, yung dominante ng mga trapo, at saka kahit na yung moral crisis. No? Kaya we think that it is time to offer the people na iba naman, yung iba namang alternative doon sa mga nakagawian na tuwing eleksyon, na alam mo yon, yung galing sa pare-parehong pamilya, mga political dynasties, mga kandidato na pangako ng pangako, pagkatapos pag nakakaupo sa poder, lalong humihirap sila, no? Ang taong bayan. At saka yung malalang korupsyon, nakita naman natin na talagang palala ng palala yung problema natin sa korupsyon. So we are offering ourselves, coming from the grassroots. Yung slate namin, if you follow, talagang may manggagawa talaga kami, talagang manggagawa, talagang jeepney driver, talagang galing sa Maralita, tapos meron kaming talagang magsasaka, at saka mangingisda, and of course yung community nurse namin. We also have two incumbents, no? Si Congresswoman Franz Castro at saka si Congresswoman Arlene Rosas, and of course Teddy Casino, who has been my colleague before in Congress, at saka ang last namin na pang-11 ay isang magiting na babae, isang Moro, si Mek Lidasan. So and of course ako, bilang matagal na rin na ang advokasya natin kababaihan, mga OFW, at saka makabayang pamamahala. At meron na rin karanasan bilang mambabatas. Ms. Masa, hindi ba sa tingin niyo mas mahirap actually ngayon dahil lalong naging entrenched yung sistema, especially after the COVID pandemic, na sana yung mga botante, na hirap sila, ang gusto nila sa mga people aspiring for elective positions, yung nakakatulong sa kanila financially and in other forms. Tapos medyo hindi kaya yan pag hindi ka nakaupo sa pwesto, di ba? Tapos yung messaging, yung parang hindi sila masyadong ngayon sa corruption, sa good governance, hindi nila, dahil nga ang inaasikaso nila ngayon yung pinaka-basic requirement of life, yung pagkain, yung trabaho. Paano yung matutugunan yung mga ganyan kung ganyan ang hinahanap ng botante or do you think yan pa rin ang hinahanap ng mga botante natin ngayon? Well, ang hinahanap talaga ng mga botante ngayon ay yung mga basic needs nila. Yung tutugon talaga sa problema. Kain, yung food. No? Kaya nga ito ay agenda namin. Meron kaming magsasaka. No? Ito yung tagalikha ng ating pagkain. So, si Kadani nga sinasabi, kaya natin ang 25 pesos na rice. At meron siyang formula dyan. So merong ang isa pa yung trabaho, jobs, no? Dahil sa malawak na unemployment. So nandiyan si ka Jerome manggagawa na alam kung ano ba ang kailangan para makapaglikha ng trabaho talaga sa bayan natin, no? Tapos yung housing, problema yan. Si Kamini alam niya, no? Kung ano ba ang problema ng mga Maralita natin at ano ba ang pangangailangan nila para sa pabahay at saka yung abot kamay na bilihin, no? At saka yung mga utilities. Kaya naging problema talaga yung patakaran sa privatization. This really shoot up the prices of our basic goods, basic utilities and services. Tapos meron kami na tungkol doon, of course, yung wage, pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. Yung tungkol sa health, meron kaming community nurse who knows the issue of our health system. Tapos education, of course, si Teacher Franz, no? Coming from the education sector herself. And then may Moro nga,
yung mga problema ng mga Moro natin na dinadahas, marginalized pa rin, no? And then of course, yung problema sa karapatan, basic human rights and freedom. Alam naman natin na patuloy pa rin yung mga extrajudicial killings, yung mga illegal arrest, yung bombing, which is getting more serious now, and displacing communities. So napaka-basic talaga nung dala-dala namin na advocacy. And of course, ako, yung makabayan na pamamahala at saka pagtataguyod ng ating pambansang soberanya. Ma'am, medyo bubukod ako ng konti. Of course, you were Gabriela's party list, I remember, in one of the previous congresses. Medyo bubukod lang ng konti kasi I'm also curious about what your plans are. I mean, the party list plans are. I'm sorry if I bring this up. With regard to the supposed impeachment plans against VP Sara Duterte. Kasi I think, if I recall correctly, ang pinaka matunog lamang na grupo na nagbabanggit ng possible impeachment against Sara Duterte dun sa Kongreso mismo is the Makabayan Bloc. Everybody else seems to be afraid to touch it with a 10-foot pole. I'm wondering po kung if there are any plans afoot moving forward in the next few weeks or next few months. Well, actually, as what Teddy Casino has announced, Teddy Casino is chair of Bayan. This is the Alyansa Makabayan. Ang Bayan ay naghahanda, no, and is already consulting with lawyers. I think they are already in the last stages of drafting the impeachment complaint. At kung merong ganyan, ang mga party list namin ay susuporta. The Makabayan Bloc will support the initiatives coming from the people for an impeachment of the Vice President. Yes, ma'am. And of course, diba, impeachment requires that a member of Congress files it or endorses it. And you have, the bloc has at least 3 people in Congress. You have Rep. Franz, Rep. Arlene, and Rep. Raul. Yeah. So yes, ma'am. It is filed, then the Makabayan Bloc will endorse it. But will the bloc itself file? Kasi parang ang intention is for the people themselves to file it. That's why yung mga people's organizations are the one initiating it. At palagay ko baka hindi lang maging Makabayan Bloc ang mag-endorse niya. Ma'am, last about that. sorry, doon ako napunta. Pero last question about that in particular. May timetable ho ba? Well, din ngayon, di ba? Naka-recess ngayon. So we'll see when it resumes. But that's November pa. That's November pa yon. Pero ma'am, coordinated po ba yan doon sa sa hinahanda rin na articles of impeachment ni former Senator Antonio Trillanes? Sa ngayon, meron kaming usapan. So, kung meron siyang inihanda, maybe that's his initiative. And pagka nasa Congress na yung mga iba-ibang versions of the impeachment complaint, usually kino-consolidate yan Pero po, hindi po nag-uusap yung dalawang grupo kasi medyo hindi, I don't think they see eye to eye. Si Trillanes' group. Oo nga. It would be a good initiative, no? Kung meron siyang ganong pinaplano. Okay. Ma'am, maraming salamat for joining us this afternoon. Ma'am Lisa Masa, tumatakbo po para sa Senado. At good luck Yes, po. Thank you. Thank you po. Yeah, we will be filing October 4. October 4. October 1, 2, 3. Fridays. Okay. Here. Ano ma'am yan? Pinungsoy ninyo? Okay. Nagpungsoy ho ba kayo? Or May pungsoy ba yan? Pungsoy numerology? Meron bang ganon? Walang ganon. Wala. Hindi maganda number 4 sa sa Chinese, ha? ganun ba? Si Ami ang konsultahin niyo dyan pag pungsoy. Si Ami. Hindi maganda number 4 Bakit sa ang balita ko puro Biyernes ang Although filing? Ano lang yan, Pero may babaguhin ba kayo in the way you are campaigning? Will you be using more of social media
Kasi nakita nyo naman ngayon, yung ibang mga party, matindi ang presence sa social Opo. media and siyempre, naabot nila yung mas maraming tao dyan eh. Especially the youth. Kayo ba may Yeah. pagbabago sa ano nyo, sa approach nyo sa pag-campaign? Well, of course, we will be maximizing, and we are already doing campaigning or, introducing ourselves in the social media. But we are also going down. Importante yon. We really have to talk face-to-face with the people. At maganda yon. Alam mo, kahit matagal na akong kongresista, I always love campaigning. Kasi na-ground campaigning. Kasi makikita talaga first-hand yung sitwasyon, iikot ka in a very short while, matter of months, makikita mo ang sitwasyon ng taong bayan and they talk to you. So, face-to-face. So, magandang experience yon for us to really, have direct contact with the people, especially those people on the ground who don't have access to the social media. Ma'am, campaign color niyo ba yung pink or coincidence lang yan? It's actually fuchsia. Yeah, this is my campaign color. Sorry, ma'am. Sa amin kasi pare-pareho yung campaign color nga na. ng kulay. mga hindi passionista. Yan yung I cannot tell it. yan yung sabi ni Trump na kinakain ng mga high chance. Ano na? Yan yung sabi ni Trump, kinakain ng mga Okay. migrants. Kaya talaga. Okay, ma'am, maraming salamat po. Ma'am Lisa Masa. Okay. Thank you. Salamat. Thank you po. Salamat.